Hindi lang siya mabait sa atin, tayo din, no? Masunurin din tayo sa kanya. Sabi mo katabi mo, buti na lang nakasunod ka ngayon. Buti na lang, nakasunod na lang yun. Katabi mo, mabait yan. So, ako natutuwa rin ako na makabalik rito and thank you sa bawat buhay ng bawat isa na nandito. Palakpakan nyo nga yung sarili niyo. Sino excited sa salita ng Diyos? Amen. Every time, dapat to, lalo linggo, no, dapat to, sikapin ho natin talaga na habaan yung expectation natin kay Lord. No, lakihan yung expectation natin. Na Lord, ngayong umaga na to, dapat, Lord, makakuha ko ng portion sa iyo na salita. Kasi sabi nga sa Biblia, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. No, mawawala man, guguho man ang lahat, pero hindi ang salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya pangahawakan natin. Kasi hindi ho madali yung buhay. Na talagang life is hard. Pero kung meron kang salita ng Diyos na panghahawakan, you're able to overcome life. Amen? Amen. Na mapapatagumpayan mo talaga ang buhay pagka meron kang pinanghahawak ang salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, papatuloy natin yung series natin. No? Kasi ang theme pa na natin ng entire year, 2024, no? we declare that this year is a year of exceed. Everybody say exceed. Exceed. Ibig sabihin, no, merong gagawin ng Panginoon at hihigitan pa niya. Ano mang kabutihan na ginawa ng Lord ng nakaraang taon, this year, hihigitan ng Diyos. Amen? Hindi lang niya papantayan kasi siya ang Diyos na higit pa eh. Siya ang Diyos, He's the God of more than enough. Kaya pagkahot tayo, yung buhay natin, binigay natin kay Lord, naglingkod tayo kay Lord, makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Talagang hihigitan pa niya yung anumang mga ginagawa niya sa buhay natin, hihigitan pa niya. Kasi God has in store greater things sa bawat buhay ng bawat isa. And this month, ang series naman natin, what time's up na ako? Bilis ako. This month naman, ang series naman natin, ito, not without result. Everybody say, not without result. Not without result. Kasi kung gusto natin, sino rito gusto nyo buhay ng 2024 mag-exceed? Amen. No? Yung finances natin mag-exceed para lahat ng utang bayan. Amen. Ang gusto natin hindi yung baliktad no? Yung utang i-exceed. Tangin mo pa ako na ng lahat. No? Bibiyaan tayo ng Panginoon, pagpapawalain tayo ng Panginoon para lahat ng mga bayarin natin, obligasyon natin, bayad lahat. At saka hihigitan ng Lord yung health natin. Mga last year, kaya tayo nagkautang, nagkaroon ng mga problema, dahil nagkasakit tayo. No, health is wealth No? Tama ba? No? Kasi mahal magkasakit. Kaya this year, no hospitalization in Jesus' name. Amen. No hospital sa bawat pamilya. Yung mga deklarasyon natin talaga. No, kasi nga, hindi po pwede. Walang resulta. Pagka lahat may sakit, walang resulta. Kaya gusto natin magkakaroon ng resulta ang 2024 natin. If you want to exceed, kaya this month, April, dapat may resulta. No, lahat ng panalangin natin, yung deklarasyon natin, magkakaroon ng resulta. Oy, alam nyo ba? Kayo, resulta kayo sa panalangin ng iba. Amen. Sabi mo, answered prayer ka. Answered prayer ka. Hindi yan siya dahilan, hindi yan malas, hindi yan problema, answered prayer yan. Kasi kami mismo, we have prayed We prayed na, Lord, i-connect nyo nga kami, Panginoon, sa mga tao na pareho ng puso namin. At saka, maniniwala at magmamahal sa'yo, paglilingkod sa'yo, na nanalangin lang din kami. And the Lord connected us. Nanalangin tayo na, Lord, sana maguran tayo ng wakdo. Di ata narinig. Paparinig. Hindi, nag-pray tayo ng pwesto, ng lugar. At saka, eto, binigay sa atin ng Lord. No? Hindi naman binigay sa atin yung wakdo. Pero nakita natin ito. Akalain ko, di ba? Ang layo-layo ng tago. Pero nakarating tayo dito. At saka sumunod na malayo yung San Pablo. Grabe. Mga gagandang San Pablo. No, mga donya ng San Pablo. Dumating Tapos ayang ka pa. Wow. Sabihin mo katabi mo nga, ikaw ay resulta ng panalangin. Ikaw ay resulta ng panalangin. Kaya huwag tayo tumigil manalangin sa Diyos. Now, let's not stop praying to the Lord. Kasi nga, yung mga
pagpapagal natin, pagdarasal natin, bawat pananalangin, sakripisyo natin, meron talagang resulta. Hallelujah. Alright, once again, everybody say, not without result. Not without result. And our, saksak ba? Sorry. So ang key text natin, makikita sa 1 Corinthians 5:15, 9 to 11. Sabi rito, for I am the least worthy of all the apostles, and I shouldn't even be called an apostle at all, after the way I treated the church of God. But whatever I am now is all because God poured out such kindness and grace upon me, and not without results. Everybody say, not without results. Not without result. For I have worked harder than all the other apostles, yet actually, I wasn't doing it, but God working in me to bless me. And in verse 11, sabi rito, it makes no difference who worked the hardest, I or they. The important thing is that we preach the gospel to you and you believe it. May God add blessing upon the reading of His Word this morning. Now, yung key text natin, meron hong tatlong bagay ako nakita doon. Sabi ni Pablo, hindi nga ako karapat-dapat na tawaging apostle. No, kasi nga, sa ginawa ko noon. No, kasi ang sama nung ginawa niya, kahit nga siya, hindi siya proud sa ginawa niya. But dahil sa grasya dahil because of the love and the grace of the Lord, ay nabago ang buhay niya. Now, anumang gusto kong sabihin sa umagang ito, anumang mga nakaraan natin, anumang mga pangyayari sa buhay natin, bawat isa, nung nakaraan, wala na tayong magagawa noon. Pero wag natin tuldukan yung buhay natin. Kasi meron pang kayang gawin ang Panginoon sa buhay mo at meron pang magandang hinanda ang Diyos sa buhay mo sa iyong hinaharap. Amen. Amen. Sa bawat isa po ito Kaya huwag natin tuldukan. Kaya nga sabi, di ba, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa. Sabihin mo katabi mo, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. O yung katabi mo, may pag-asa pa yan. Tingin siguro, ng mga kapitbahay na, wala na pag-asa yan. Buhay na yan. Sana kunin na lang yan ng Lord. Hindi. Kaya pa hindi kinukuha yan kasi may pag-asa pa yan. Amen ba? Amen. Kasi nga, because of the grace of the Lord. Ano ba yung sabihin natin dun sa not without result? Kaya ang ganda ka na sinabi ni Pablo, sabi niya, not without result. Kasi dapat yung buhay natin, huwag mo natin hayaan na hindi magre-resulta. May resulta talaga. Bakit? No? Kasi andyan si Lord Sabihin mo nga katabi mo, kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. Sabi rito, Rick Warren says, in God's garden of grace, even a broken tree can bear fruit. Sino rito gusto itong taon magbubunga buhay mo? Amen. Na? Kasi kahit broken pa tayo, kahit ang daming mga nangyari sa buhay natin, pero dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dahil sa kabutihan ng Panginoon, magbubunga yung buhay natin. Ibig ko sabihin na hindi tayo yung magiging proud o kaya hindi natin makukuha yung glory. Marirecognize natin, hindi yan ako. Kasi kung ako lang, sama-sama ako. Ang dami kong mga kapintasan at saka mga flaws, and all. Pero si Lord, ang bait ng Lord. Sino naniniwala? Sobrang bait ng Panginoon. Amen. Sa bait ng Panginoon, hindi tayo nawala sa pandemic, nadamay sa datos ng mga sa pandemic, di ba? Hanggang ngayon umabot pa tayo at hindi na ngayon. Merong inanda si Lord nitong buong taon sa bawat isa. Kaya, when we talk about not without result, we're talking about God's grace sa buhay natin. Meron talagang grasya ang Panginoon na darating ibubuhos sa bawat buhay natin. Hindi para wala lang, kundi para magkaroon ng magandang resulta. Dahil sa grasya ng Panginoon. Kaya yung statement natin, not without result, hindi yan tayo lang ang kikilos, hindi yung tayo lang ang gagalaw. Of course, hindi naman pwede si Lord na lang lahat. Tama ba? Dapat yung buhay natin, yung gawa, paniniwala natin, merong gawa, nakasing in yun kay Lord at saka yung action natin.
Hindi pwede si Lord lang. Parang ganito, si Lord na ang ipinako sa krus. Ang parte lang natin, paniniwalaan natin si Jesus. Eh yung iba, pinagdududahan pa si Jesus. Talaga bang namatay si Jesus para sa atin? Ligtas na ba talaga tayo? Grabe. Ikaw kaya ipako. Gusto mo? Ayun tayo no? Kaya ang part natin, may party. Sabi mo nga katabi mo, may party ka. May party ka. May party ka. Kahit wala tayong party, pero may party tayo. Parang nasa party tayo, di ba? Ito yung party natin. So, lahat tayo may parting gagawin. Kaya ibubuhos ng Diyos ang kanyang grasya, biyaya, kabaitan, kabutihan, pagpapala sa atin. Para saan? Para magresulta yung buhay natin. Amen po ba? Amen. Kasi minsan sabi, Lord, pagpalain niyo ako, Panginoon, wala ka namang ginagawa. Lord, bigyan mo ako ng wisdom, ng kalakasan. Saan mo gagamitin? Di ba ang hirap Walang resulta Dapat may result. Kasi, He's the God of increase. Ibig sabihin, may resulta talaga. Pag gumalaw ang Diyos, may resulta. Tama ba? Amen. No, yung bulag nga nakakita kasi nila, pag gumalaw si Jesus, pag gumalaw ang Diyos, mayroon talagang resulta. Nagkakaroon ng wala. Yung mga may sakit, gumagaling. Yung mga bulag, naduduling. Nakakita. Nakakita. Di ba? Yung mga lumpo, nakotsero na ngayon. Dati kasi hindi makalakad. Ngayon, sobrang lakad, layo na, di na bumabalik. Ibig ko sabihin, may resulta. Sino rito gusto nitong buwan magkaroon ng resulta ang buhay mo? Amen. Alam mo yung pagpunta nyo rito, not without result. Amen. Magkakaroon talaga ng resulta. Sino rito, every time na napunta kayo, nabibless kayo? Amen. Hindi lang sa McDo, ano lang yung perks na lang yun, no? Ano na lang yun, dagdag na lang yun. Pero yung meeting natin, di ba, nakukuha natin yung presensya ng Panginoon, na nagliliwanag yung medyo nagdilim natin mga utak natin. At saka gumagaan yung mga puso natin. Anong nangyayari? Presensya yun ng Diyos, gumalaw Hindi naman kami, wala ko kaming kapangyarihan. Parang si Pablo, hindi nga kami karapat-dapat Grasya lang talaga ito ng Diyos, nakakatayo kami. Itong mga sumasama sa amin, itong mga humahayo, pumupunta sa mga bahay ninyo. Sa totoo lang, hindi nga namin ramdam No, takot nga kami, naduduwag nga kami kasi nga, parang Lord, alam namin yung sarili namin mga pagkakamali. Pero kasi binuhos ng Diyos yung grasya niya. Amen? Kaya nakakalakad kami sa grasya, sa tulong ng Panginoon. Amen ba? Amen. Hindi lang po yan sa pag-ayaw, pag-share ng salita ng Diyos. Ito sa pagninegosyo natin. Dapat maintindihan natin, grasya yan ng Diyos. Amen ba? Amen. Yung promotion natin, yung increase ng grado sa mga nag-aaral dito, yung wisdom, dahil yan kay Lord. Na wala talaga sa atin Dapat maintindihan natin, Lord, maraming salamat. Ano lang talaga tayo ano lang tayo, vessel lang tayo ng Lord No? Pero pag gumalaw si Lord, pinuno tayo ng kanyang wisdom, ng kanyang pagmamahal. Kaya tinan mo yung gano'ng kasama, kahit may maraming record yung isang tao, pag binuhusan niya ng grasya, ng pagmamahal ng Diyos, may pagbabago talaga. Sana madala ko rin ko si Felix from Cebu. Kasi grabe, 3 beses na siya papasok-pasok kasi 7 o 10 na yung napatay niya. Dahil sa drugs din. Tsaka, kasi talaga sabi niya sa akin, Dad, wala talaga yung buhay ko, talagang patapon Pero ba't nabuhay pa ako? Sabi ko, magagawin pa ng Lord sa'yo. Ngayon, ginamit na ng Lord. Grabe, lahat ng cell group, pinupuntahan. Ako na nga, pinipigilan ko anak ko. Sabi niya, Dad, di mo alam yung buhay ko noon Sabi ko, oo nga, sige, lakad ka pa. Baka mamaya, dali mo pa ako. Mapipigilan kita. Hindi naman. Hindi ko sabihin, kasi pinatawad siya, napakalaki yung kasalanan niya Kaya naman, nitong binago siya ng Lord, napakalaki naman yung pagmamahal niya kay Lord. Amen. Sabi mo katabi mo, lakihan mo naman. Lakihan mo naman. Yung iba, parang walang kasalanan Yung laki-laki nga di ba? So, kahit gano'n pa kawasak yung buhay natin, pagkat tinamaan, binuhusan tayo ng grasya ng Panginoon, magbubunga buhay. Amen. Ayan, ibig sabihin yan Na kahit tingin na ng mundo, kahit ikaw, tingin mo na, give up ka na
Dahil, sobrang wasak na ito. Sobrang ginamit na ako ng Diablo. Uy, alam mo ba, paggamit mo din yung buhay mo kay Lord. Yung Diablo nga, di ba? Ginamit ka, tsaka galing mo. Dito na magalingan natin kay Lord. Amen po? Amen. Na, tatlong bagay na sinabi niya kanina na gusto kong malaman natin lahat. Kasi 11:30 lang pala tayo rito. Hallelujah. Amat sa grasya ng Lord. Okay. Number 1. Sinong excited? Amen. Lahat na excited. Magsabi, woohoo! Woohoo! Alright. God's grace embraces us. Amen. I want us to understand, no? God's grace will embrace us. Aakapin, yayakapin ka ng mahigpit sa grasya ng Panginoon. That's my prayer today. Ang bawat isa sa atin, di ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan natin, yung eksaktong sitwasyon sa atin, o yung mga balak pa natin gawin. Pero ang prayer declaration ko ngayong umagang ito, na yayakapin ka ng mahigpit ng grasya ng Panginoong Hesus. Amen. So anong ibig sabihin nito? Kasi sabi niya sa verse ayan 9, for I am the least of all the apostles, and I shouldn't even be called an apostle at all after the way I treated the church of God. Sabi ni Pablo, hindi ako karapat-dapat eh. I'm the least sa lahat ng mga apostoles. Hindi nga ako dapat matawag na makabilang dun eh, na apostol eh, dahil sa sobrang pangit at sobrang sama ng pinagagagawa ko. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, nakita niyo paano siya inakap? Alam mo, may mga tao, no, ipagtatabuyan ka, hindi ka na nga, i-kick up, i-remove ka nga sa GC. Di ba? Ma-remove ka lang sa GC, di ba? Galit ka na, putok, doon na. Maiinis na nga tayo. Pero alam mo, marami man sigurong tawag nito, umayaw sa'yo, tumalikod sa'yo. Pero available sa umagang ito ang grasya ng Panginoon sa'yo. Amen. Without question. Hindi ka tatanungin ako, anong ginawa? Ba't mo ginawa yun? Saan ka galing? Hindi ganun si Lord. Naalala mo yung bata, yung prodigal son, naglayas after nakuha niya yung lahat ng mga pamana ng ama niya. Nung lahat na nawaldas na niya, nung bumalik siya, hindi naman siya, hindi naman siya tinanong, saan ka galing? Anong nangyari sa pera? Hindi naman ganun yung ama. Bagkus, ang ginawa nung ama, pagbalik nung anak, open arms. Come to Papa. Amen. Yan ang sabi ng Lord sa iyo ngayong umaga. Come to Papa, anak. Amen. No questions. Amen. Palakpakan niyo natin si Lord. Kaya sabi nga rito, grace is God's unconditional love in action, embracing us in our imperfections and transforming us with His mercy. So, ito yung nangyayari sa grace, na hindi lang siya unconditional love, but in action. No, kasi nga, yun ang totoo eh, kasi ang love naman talaga is not passive but active. Love is not just a noun that describes God, but love is a verb. It's an action word. Kasi di ba, hindi naman pwede nagmahal ka tapos wala kang ginawa. Tama ba? Tama ba? Amen. Eh, meron kang gagawin eh. Yung bigas na nagmahal, meron kang ginawa eh. Nagtipid, nag-diet ka eh. Kasi ang mahal. Di ba? Meron kang nag-fasting ka pa. Kasi ang mahal. Nagmahal nga, di ba? Nagmahal yung gasolina. Di ba? Naglakad ka. Meron kang ginawa. Paano pa? Si Lord. Tao na nagmahal, meron talagang gagawin. Kasi action word yun eh. Tama po? Amen. Kaya si Lord, ano bang ginawa ng Lord? Inakap ka. Nung pinagtabuyan ka na ng lahat, sabi ng Lord, alig ka nga. Di ba? Ang sarap nun, ano? Sabi mo katabi mo, love na love ka ng Lord. Love ka ng Lord. Minsan, pamilya natin mismo, para tayong nagkaroon ng nakakahawak sakit. Pag nag-text tayo, sin lang eh. Hindi nagre-reply, nagme-message tayo, ginagano lang.
Tapos kita mo naman, online naman siya eh. Tapos sa kabilang JC, nag-comment nga siya doon eh. Alam mo, na imposible talaga na hindi niya mabasa. Kaya lang, di ba? Kasi ayaw nila sa atin. May ganun talaga eh. May mga grupo, may mga sitwasyon talaga na yung mga mahal natin sa buhay, may mahal na iba. Amen. Amen. Dahil hindi na tayo mahal. O kaya dahil siguro, mayroon hindi magandang nangyari. Parang si Pablo, aminado naman si Pablo, hindi, kasalanan ko rin. Sabi ni Pablo, hindi, tama lang din naman ginawa nila. Pero doon siya nagulat, ginulat. Kaya yun ang prayer ko ngayon. Nagugulatin ka sa pagmamahal ng Lord. Amen. Magugulat ka, Lord, hindi ako karapat-dapat. Pero grabe ka, pinatayo mo ko. Lord, ginamit mo ko. Pwede rin pala ako magamit. Kala ko sa demonyo na ako gamit. Eh mga tao kasi talaga yan, gamit sa demonyo yan. Pero hindi. Sabi mo nga katabi, mas bagay ka kay Lord. Mas bagay kay Lord. 2 Corinthians 12, 8 to 10. Sabi nito, 3 different times I begged the Lord to take it away. Each time He said, my grace is all you need. My power works best in weakness. Sabi ni Pablo, Lord, sino rito nakakaranas ng sitwasyon na gusto mo ng Lord, kunin mo na ako? Ay, ako lang ba? Ay, kami lang dalawa. Yung iba, plastic. Ulit, may second chance naman eh. May grace naman eh. Sino rito nakakaranas sa buhay niya minsan na gusto sa magsabi ka na, Lord, kunin mo na ako. Amen. Handa tayo, no? Lalo na yung mga estudyante, pag-exam, Lord, lupa, bumukan ka! Walang pa isagot eh. Na mga ganun na sitwasyon, mahirap po yun. No? Pero grabe, ang bait nga ng Lord eh. Talagang hindi ka tinuluyan ng Lord. Paano kaya kung tinuluyan ka ng Lord? No, naalala mo ba yun? Ang dami natin mamimiss. Pero buti na ang bait ng Lord. Kasi sabi ng Lord, si Pablo nga, dumating sa buhay niya, Lord, huwag mo na akong gamitin. Lord, patayin mo na lang ako. Lord, kunin mo na nga lang ako. Ang hirap na siguro. Tayo, ganun yung mga buhay natin. Pagka hirap na tayo, lalo na sunod-sunod na yung mga uninvited guests na buhay natin, sina Judith at si Jonah. Ayun na naman sila. Di ba? Sunod na yun eh. Di ba? Ang hirap, Lord. Ba't ba? Ang hirap, Lord. Sabi ng Lord, my grace is sufficient, is enough for your weakness. Lahat naman tayo may mga weaknesses tayo. Tama ba? Amen. Pero mas matindi ang grasya ng Panginoon kaysa mga pagkukulang natin at kahinaan natin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi niya, so now, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, ano raw? Then I am strong. Wow. Kaya sabi niya, kung meron mang mga issues sa akin, meron mang mga problema, kung ano-ano pang persecution, lahat-lahat na. Sabi niya, hindi ako matitinag, hindi ako patitinag. Bakit? Kasi when I am weak, then I am strong. Available yung grace ng Lord. Amen? Amen. Kung darating man, mga kapatid, no, sa buhay natin, na panghihinaan tayo dahil sa mga hindi natin inaakalang mga pangyayari, hindi pumapabor sa atin, at wala tayong magagawa, tandaan mo, yung sa oras na yan mismo ang saktong oras na maa-appreciate mo yung kapangyarihan ng grasya ng Diyos na gagalaw sa iyo. Amen? Parang ganito, bigyan ko kayo ng analogy. No? Minsan talaga nauubusan tayo ng pera. Wala tayo kahit pamasahe, pambili ng yelo, hasta buong bahay na gulgul na lahat na. Hinahanap na natin, di ba? Hanggang sa pagdakot mo sa kisame, may 1 piso. Hallelujah! No? Nung nakita mo yun, di ba nakintuwa mo? Kasi wala ka na, pero nagkaroon ka. Ganon eksakto yung itsura ng grasya ng Lord. Wala tayo, salat tayo sa lahat eh. Hikaos tayo.
Pero biglaan na lang, nilagay ng Diyos yung grasya niya sa dulo. Umabot ka doon. Na parang gutom na maya. Dumating yung tita mo, tito, kaibigan mo, may dalang pagkain. Ito na nga sa'yo to, tira-tira na lang to, pasensyahan mo na. Anong pasensya? Bapay sa akin niya. Di ba? Kasi tawag ng grasya ng Diyos. Amen. Posible kaya, itong pagdating mo, ito yung set up ng grasya ng Diyos para sa iyo. Amen. Para naman, maintindihan at maunawaan mo na, ay, may Diyos pala, talaga. Na nagmamahal sa akin, nag-aalaga sa akin. Hindi man masusolusyonan agad-agad yung mga problema natin. At least nabago yung puso at pananaw natin. Amen. Amen? Yun ang importante. Kasi pagka nawalan ka na, nag-iba na parang tingin mo, dead end na, maya-maya, ikaw dead na rin. Oh, the end. Tapos finish ka na rin. Kasi hindi ka na makakagalaw eh. Pero kahit ang dami pang mga problema, suliranin, pero nabago yung puso mo, nabago yung pananaw mo sa buhay. Kaya pag may maniningil sa'yo, di, huwag ka mag-alala, huwag mo pagalitan. Hindi ko makaisip na maayos, bayaran kita eh. Eh, pagka ginaganyan mo, mamamatay, hindi ako makabayad sa'yo. Di ba? Sabi nyo, sige ha, di ba? Titigil din yan eh. Kasi lahat naman nagkakautang, magbabayad naman yun. Wala nga lang opportunity eh. Wala nga lang. Kaso, sunod-sunod lang yung mga maling desisyon din na nangyari. Tsaka ginawa nila. Pero kahit ganun pa man, available ang grace ng Lord. Amen. Isang grasya ka lang ng Lord eh. Na pwede mabago ang buong buhay at puso mo. Sabi rito, grace is a divine hand that lifts us up when we stumble and restores our faith in goodness of God. Ang grasya kasi, yan yung kamay ng Diyos. Na hindi lang umaalalay, kundi humahatak sa atin paangat. Hinihila tayo paangat. That's my prayer today. Sa linggong ito, my prayer is that God's hand will be available para hugutin ka kung saan ka man at iaangat ka niya muli sa pangalan ni Jesus. Amen. May tulong talaga, may divine help talaga, divine help coming from the Lord. Kaya wag tayo mag-iba. Para anong purpose nun? No? Yung grasya ng Lord, parang kamayan ng Diyos na aangat sa iyo. Para hindi ka na uli tutumba at lahat ng nawala, ibabalik pati yung paniniwala mo sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen. Para makita natin na ang bait talaga ng Lord. Hindi pa naman nabayaran yung mga bayarin natin, pero alam natin, alam ko mabait ang Panginoon. May gagawin ang Panginoon. It is just a matter of time. Maya-maya, nung nakakaisip, bibigyan ka ng idea. Actually, isang idea lang galing kay Lord eh. Isang idea lang, magbabago ang lahat. Yung MX3, mayroon ng MX3, hindi naman siya, pharmacist eh. Hindi naman siya, ordinary man lang naman. Kaya lang, binigyan ng idea ng Lord, ng formula. Binigyan lang. Kaya yumaman, sobrang yaman. Alam mo, isang idea lang talaga eh. Ang problema kasi karamihan, ang sama-sama ng idea. Dami mga idea, puro sama. Saan tayo makakautang? Ayan na naman! Sama! May pera si Pwede ka ba magpumekya? Naku, sama talaga! Sabi mo katabi mo, parang ikaw topic ngayon ah. Parang lang, hindi mo sinasabi ikaw. Parang. Hallelujah. Palakpakan nyo natin si Lord. Kaya naalala niyo yung story sa Biblia ng isang babae na prostitute. Na caught in the act na prostitute. Parang itinulpo. Sobra po sa itinulpo eh. Kasi dinala talaga kay Jesus eh. Tapos yung mga tao gusto na kasi noon, ang pagka nahuli ka, stone to death yun agad-agad. Right there and then. Dinala siya, sabi na, Lord, ito. Kasi gusto nila i-justify yung gagawin nila dun sa babae. Ganun yun eh. Di ba, sinumbong para ma-justify yung kasalanan nila. Siya ang kasalanan, para matakpan yung kasalanan nila. Sabi nila, mali nga naman, kasalanan nga naman. Kaya hindi na siya nagsulat, di ba, sabi niya, ikaw. Siguro ganun yung, hindi naman sinabi kung ano yung sinulat. Kung nagsulat si Jesus sa buhay. Pero siguro sabi, ikaw. Ganun siguro yun,
Kaya nakita niya, oo nga, yun lang. Isa-isa, naglaglagan yung mga bato. Maya-maya, sabi ni Jesus, woman, where are your accusers? Nasaan na sila? Umiiyak siya lalo. Kasi naramdaman niya, nabuhusan siya lalo ng grasya. Kasi yung iyak niya, hindi naman sisi yun No, hiya, kasi nahuli. Hindi naman kasi lahat ng umiiyak, nagsisisi. Yung iba nahihiya kasi nahuli. Wala naman talagang balak magbago yun. Kung yung nagsisi kasi, may balak yung magbago. Yung umiiyak, nahuli ako, kakahiya. Pag hindi nahuli yun, gagawin pa rin yun. Ay, yung babae, naghahalo na Kasi nung una, nahiya siya dahil nahuli. Pero papatay na siya, wala na siya magawa. Totoo na, kasi totohanan na pala to. Kaya nga, tinanong ko siya ngayon, sabi ko, sana sila, mas naalit siya gumagulgul. Kasi nahiya siya kay Lord. Wala na sila! Iyak na tuwa na rin yun. Lahat na nag-aaral na Kaya sabi ni Jesus sa kanya, neither will I condemn you. Ako man, hindi tayo condemn. Anong tawag nun? Grace of the Lord. Amen. Amen. Palakpakan na natin si Lord. Lahat ng mga umaakusa sa'yo, pag gumalaw yung makapangyarihan ng kamay ng Diyos, pupundig sila Sila na rin So, babatuhin na sa rin. Kaya lang, gumalaw yung kapangyarihan ng Panginoon, tumama sa puso niya. Pag lang, kawawa naman. Nag-isa-isa umalis. And she was left right there, right with Jesus. Alam mo, sa mundong ito, ang kailangan lang natin, si Jesus. Amen. Kasi siya lang naman talagang tapat. Siya lang naman talagang tapat. Kaya sa CSC, hindi kayo makakarinig na pinapakain namin yung religion. Hindi Kasi marami namang religion dyan Kaya away-away na nga tayo dahil sa religion. Yung religion namin, tama, mali. Sa amin, tama! Sa inyo, may tama! Ang dami, Mag-aaway-away lang tayo. Pero wala, aanin mo yung religion kung masama naman yung relasyon. Napasama Nanalo ka nga sa debate, pero nawalan ka ng kaibigan. Di ba? Tsaka hindi lang, nagkaroon ka pa ng kaaway. Kasi simula nung tinalo mo siya, nag-aangad siya na matalo ko rin. Nagkaroon ka rin. Nagkaaway ka na, di ba? Kaya kung meron ka makipag-debate, concede agad, surrender, ikaw na panalo. Di wow. Di ba? Congrats to you, ha? At least panalo ka na. Panalo ka na. Tama ka na. Kayo na nga tama. Tama na nga kayo. Pwede tama na. Kaya lang kasi, tawag ko ba? Pero mas gusto natin yung relasyon lalo kay Jesus. Dapat yung pag-uusapan natin, paano tayo mas lalo makakalapit, magkakaroon ng intimate relationship sa Kanya. Paano natin mas maiintindihan yung grasya, yung pagmamahal niya. Para nang sa gayon, magkaroon ng resulta sa bawat buhay natin. Amen. Amen. Sabi mo katabi mo, not without result. Not without result. Kaya sinabi ni Jesus sa babae, ano sabi niya? Alis ka na. Ganun lang ba? Hindi. Sabi niya, go and sin no more. Sabi niya, ayan ang grasya. But alalahan mo, not without result. Tama? Yun ang sinabi ni Jesus na dapat mabago na. Pinatawad ka na. Kaya magbago ka naman. Amen? Amen. In other words, huwag mo na gawin ulit. Sin no more. Huwag mo na gawin ulit. Pangalawa, ano yung una? God's grace embraces us. Yakapin mo nga ang sarili mo at sabihin mo, Lord, salamat sa iyong grasya. Lord, salamat sa grasya. Ayan ang grasya ng Panginoon. Pangalawa, God's grace, enables us. Ibig sabihin, dahil sa grasya, bakit kailangan natin ng grasya ng Diyos? Kasi hindi tayo karapat-dapat. Pero ganun pa man, inakap tayo ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero niyakap tayo ng grasya ng Panginoon. Pangalawa, dahil sa grasya niya, mahina tayo. Hindi natin kakayanin. Kanina, hindi tayo karapat-dapat. Dahil makasalanan tayo, marami tayong mga ginagawang kalukuhan, pero inakap pa rin tayo. Inako at inakap tayo ng Panginoon. Ito naman ngayon, marami tayong kahinaan. Di natin to kaya. Tama ba?
Kaya hindi natin, sabi nga man shall not live by bread alone, but by every word of God that comes out of the mouth of God. Na in other words, hindi natin kaya tayo lang, hindi para ano lang, mamubuhay ko para sa sarili ko. Hindi mo nga kakayanin yan. Wala, yung iba pa, ang yayabang. Walang Diyos na tumulong sa akin sa aking pagyaman. Tulog, oh? Oh, yung bahay ko, nakita mo, ganda niyan. Walang Diyos na tumulong. Ako lang mag-isa. Talaga? Ikaw pumakon lahat ng ano? Ikaw ang nag-simento lahat? Paano yung karpentero? Paano yung engineer? Paano yung architect? Di ba? Ibig sabihin, sinong nag-create nila? Ni Diyos. Talagang sakim ka lang. Di ba? Kasi minsan talagang nalunod na tayo sa ating mga sarili. Kaya tingin natin, Diyos na rin tayo. Walang Diyos na tumulong sa amin. Na ako yung nagbenta ng lahat. Sino yung bumili? Bibininta kayo. Padala yun ng Diyos sa'yo para mag-order. Sino yung nagturo sa'yo nung nag-aral ka? Padala din yun ng Diyos. Yung teacher, ginamit ng Diyos para pag-aralin ka, maigi. Kaya sinubrahan ata. Di ba? May Diyos Halimbawa, ang daming ginamit. Hindi ho. Kaya nga, please, huwag natin sabihin, ako lang mag-isa. Hindi po. Hindi. May McDo. Kaya meron tayo andito ngayon. Di ba? Kaya ang ganda ng, kahit medyo mainit, pero malamig pa din. No? Kasi meron gumawa, may nag-isip para sa, di na natin ito inisip. Tama po ba? Amen. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo, merong Diyos. Merong Diyos. No? Pag di pa rin maniwala, lakasan mo. Matupa na. Yan ang maniwala naman. Na God will enable us. His grace will enable us. Anong ibig sabihin nito? Sabi nga nito, verse 10a. But whatever I am now, it is all because God poured out such kindness and, ano raw? Grace upon me. And Not without result. for I have worked harder than all the other persons. Nakita mo? Sabi ni Pablo, hindi na siya karapat-dapat. Sabi niya, mahina ako. Wala akong pakayanan, pero sabi niya, grasya lang, hindi naman talaga ako. Sabi niya, the kindness and grace God upon me. Kaya nagkaroon ng resulta. Nung binuhos yung grasya ng Diyos sa kanya, nagkaroon ng resulta. Ano yung resulta? Ito. Ano raw? Nakita niyo? Kasi pagka binuhusan tayo ng grasya ng Diyos, mas nakakagawa tayo. Amen? Mas nakakaya natin. We work harder. Sabi ni Pablo, I work harder. Mas ginanahan ako. Mas nakakagawa pa ako. Kaya nga, His grace enable us. Tama? Amen. Na hindi naman ako dati, naalala ko pa No? High school kami. Pagka niloloko ko, Pastor, yes sir, Pastor. Toy. Ayaw ko talaga Pero kala ko sabi, bumagay din pala. Bumagay din pala. No? Kasi tawag talaga ng Lord Tawag talaga. Ang gusto ko naman talaga, ang artista Hindi naman talaga. Ayan, lagi nakukuha mo reaction. Tatawanan na lang. Gusto ko yun Kaya ayaw ng Lord binuhos yung ano ng Diyos. Pasya. Nalaman ko, hindi pala lahat ng gwapo artista. Ano ba, nagpapastor. Grasya yun ng Lord. Diba? Grasya lang naman ng Lord talaga Grabe, sabi pa ko, ang tindi mo talaga. Kasi hindi naman ako graduate Hindi ako graduate. Tsaka Bisaya ako. Pero nakakapagsalita ako ng Tagalog dire-diretso. Grasya yun ng Diyos. Ano man ba? Hindi naman ako yun. At saka sabi ko, grabe, dami kong mga lugar na napupuntahan. Kasi ini-invite ako magsalita Sabi ko, Lord, saan naman talaga? At saka may mga conferences na bubukas ng ibang bansa. Last year, binilang namin ni Mrs. Grabe, 6 na beses kami lumabas sa bansa. Sabi ko, saan naman nanggaling yung pera? Magtitinan lang, mukong lang kami, Lord Pero grabe si Lord. Ang tindi na ginawa ng Lord.
Tapos ngayon naman, sabi ko, grabe ko nun. Nakaisa na agad, first quarter ko. Nagtailan na kami nun. Grabe ka naman. Sabi ko kami, huwag na muna tayong mag-Vietnam. Kasi may Vietnam naman siya. Kasi connected kami sa insurance din eh. Tapos may mga incentives. Tinatakbo. Kaya nga, we work harder. Ayan, sabi, di ba? I have worked harder. Mahirap na. Ayaw ko na sana, pero dahil sa grace ng Lord, sige pa. Di ba? Kagabi lang, anak, yung grab driver, sabi ko, may insurance ka na ba? Nawala ko. Ay, pakinggan mo yung asawa ko. Sabi ko na yung number. Sabi ko, sige. Set tayo na. Sabi ko muna yung asawa mo. Tapos, set na. Ano ba yun, sir? Facebook Live ba yan? Hindi. Zoom tayo para personal. Sige, sir. Kasama ko, asawa ko, set tayo. Di ba? We work harder. Kahit pagod na. Maya, kasi sinisimplihan ko na, share ng salita ng Diyos. Pagka medyo ko kontra, share ko yung insurance. Eh, di siyempre, pera-pera naman yun eh. Di siyempre, makikinig natin, pera-pera eh. Pero kasi, we really work harder. Kasi sabi ko, Bella, huwag na tayo pumunta ng Vietnam. Sabi niya, nakakuha na ako ng hindi pa naman airfare, pero kailangan yung conference naman yun. Kasi naka-register na kami kasi discounted yun. Gusto sana namin dalhin yung mga bata. Sabi ko, kasi mura lang sa Vietnam eh. Pag may 3 mil ka doon, milyonaryo ka na. Eh gusto namin maramdaman yung milyonaryo sa mga bata. Kumain ka ng 20,000. Ano lang yun, noodles. 20,000. Pagkugulat ka na, tinapa yung 5,000. Tinapa yung 5,000 tinapa. Sabi ko, sayang sila sa ano. Masyado silang, sayang, nagsasayang ng zero sa pera nila. Kasi meron pa talaga eh. Pag may grasya ng Lord, pag binuho sa yung grasya ng Diyos, magugulat kayo, hindi mo kayang gawin, nagagawa mo. Oo, sa grasya, tulong ng Diyos, grabe yung pandemic, yung church natin sa Tagum, 900,000 yung utang sa kuryente. Eh, nakailang beses ako pumunta doon, kasi ako mismo eh. Yung church naman po yun, kaya lang wala kang sultino, di ba? Sumulat pa ako naman, sige mo, pastor, mga sabi ko kaya naman ito, Lord. Kung ako lang, ayoko na, Lord. Pero kasi I work harder. Sulat na professor, Lord. Ito sasakit, binita. Natira isa, nilog pa sa kooperatiba. Talagang we work harder eh. Pero nakita namin, sabi ko, grabe, ang bayot ng Lord. Eh, biglang nag-trending. Wow! Grabe, probinsyano lang. Itong mukhang to, nag-trending. Nadamay kay Mrs. Siya naman talaga nag-trending eh. Damay-damay lang. Kasi God's grace will enable us. Amen. Palakpakan natin sila. God's grace is the key that unlocks the door to a life filled with purpose, meaning, and divine favor. Pagka binuhos ng Diyos ang grasya niya sa atin, magkakaroon tayo ng purpose. Kaya hindi ka titigil. Bakit we work harder? Kasi may purpose. Amen? Pag nawalan ka ng purpose, wala, bumibitaw ka na. May isang anak ng mayaman. Nakasama ko pa nyo, lumipad sila ng Cebu. Eh, pareho pala kami ng flight. Tapos nagkukwentuhan kami. Yaman nila. Kilala sila sa Davao. Yung bahay nila nasa prime subdivision ng Davao. Sa Crocodile Park mismo. So, bigla na lang one day, nagulat na lang kami kasi yung batang yung pala, nag-suicide sa mga 50 meters away from their house, sa subdivision nila. May isang puno doon na maliit lang naman na puno yun, pero talagang lumubod siya eh, para makitil niya sarili niya. Sabi ko, ba't ano nangyari? Ang ganda ng pamilya, pera. Kaya lang nawala ng purpose. Nawala ng purpose. Eh buti pa tayo, wala tayong pera, di ba? Tsaya-saya natin eh. Naiingit po siya, bakit tumatawa pa eh? Wala na akong pera. Yun na nga eh, di ba? Wala na akong pera, malungkot pa. Tawanan na lang natin. Grabe. Pag nagkaroon ka ng purpose, tuloy-tuloy babang kahit medyo malagdag ka, sumama pakaramdam mo, may purpose ka, gigising ka rin. Tama ba? Minsan purpose, minsan escape, di ba? Saan ka ba bumabangon? Kanina ka ba bumabangon?
Sa Nescafe, na meaning, kakaroon ng meaning yung buhay mo. At saka yung favor ng Lord. Makikita mo yung pabor ng Lord. Kasi nga, ang grace ng Lord ay magiging susi na magbubukas ng mga pinto. Amen. Okay? Pagsarhan ka man ng mga tao, yan, huwag kang mag-alala. Meron namang pintong bubuksan ang Diyos pagkabuhos na ng kanyang grace. Palakpakan natin sila. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. For it is by, ano raw? Grace you have been saved. And this is not from ourselves. It is, ano raw ang grace? The gift of God. Not by words, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us. So, tingnan nyo. Kaya tayo nakakagawa ng higit pa. We work harder. Bakit? Kasi sa grace nga ng Lord, may enablement eh. May power eh. No, hindi lang kasi, karamihan kasi, they only understand the one side of the coin of the grace. Grace is God's unmerited favor. Unmerited favor. Na given to us. May pabor talaga. Hindi ibig sabihin ng unmerited. Hindi natin pinaghirapan. Binigay na lang ng Lord. Kaya nga gift eh. Tama ba? Pero hindi lang yun unmerited. That's the other face of the coin. The other face of the coin naman, grace of the grace is God's, hindi lang unmerited favor, but unlimited power. Amen. Mayroong unlimited power eh, na binuhos sa'yo, kaya nakakagawa ka ng ng hindi mo kaya dati. Dati kaya mo lang gawin kasalanan. Hindi mo kayang tumino, hindi mo kayang gumawa. Kaya ang kanina, di ba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Tapos pinapasa Diyos, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Anong tao? Anong ginawa mo? Yun ang tanong. Ano ba kasi ginawa mo? Kasi hindi lang naman unmerited favor eh. May unlimited power na nakakagawa tayo. Kung naka-activate yung unlimited power ng Lord, nakakagawa din tayo ng kabutihan. Tama ba? Amen. Nakakagawa tayo. Kaya gusto kong bumait at talaga namang bumait. Pero dapat, di ba? Bakit? Kasi may unlimited power na nag-work, gumagalaw. And it works in us. Amen? Amen. Kaya kung sa pamilya mo, puro na lang puro mga demonyo naririnig, binuhusan ka na ng grasya ng Diyos. Ba, nag-iiba yun? Bakit? Sa halip na demonyo tawagin mo, hallelujah na. Hallelujah! Kayo mga bata kayo! O, sabi ng mga bata, mukhang maganda pakinggan nyo na. Dati, demonyo kayo mga bata kayo. Sagot naman ng bata, same to you. Ikaw yung nanay namin, di ba? Nanay ka naman demonyo. Pero sabi niya, hallelujah kayo! Sabi ng mga bata, praise the Lord. Nag-iiba talaga. Bakit? Hindi naman tayo may gawa nun. Tama ba? Kundi yung kapangyarihan ng Diyos dahil sa grasya niyang ibinuhos. Amen. Yan mo ba? Amen. So meron, kaya sabi niya, to do the good works. May good works niya eh. Na pagka andyan yung grasya ng Diyos, yung iba naman, dahil sa grasya ng Diyos, tuloy pa rin ang ligaya sa kasalanan. Mali po yun. Ano yung enablement ng Lord? Na wala. Parang naging disable si Lord sa buhay mo. Tama ba? May enablement nga eh. Nakakagawa ka ng maganda good works. Hindi naman sila may bad works, good works. Kaya yung pagdating mo ngayon, sabihin mo katabi mo, good work. Good work. Good work yan. No? Next, sabi rito, what gives me the most hope every day is God's grace. Knowing that His grace is going to give me the strength for whatever I face. Knowing that nothing is a surprise to God. Sabi ni Rick Warren. No? Sabi niya, yan yung nakakagulat sa akin eh. Yung everyday, maalala ko lang yung grasya ng Panginoon na binuhos sa akin. No? Kasi sabi niya, yan na nagbigay ng kalakasan sa akin. Tama ba? Meron kasi unlimited power eh. Kaya sa oras na to, my prayer is that God's grace
will be sufficient for you in Jesus' name. Amen. Para kahit anumang mga suliranin, anumang mga problema na kakaharapin natin, kakayanin natin sa grasya ng Panginoon. Amen. Kung naintindihan natin ito, hindi tayo give up sa buhay. Tama? Yung Diyos naman pala eh. At merong kapangyarihan, yung grasya ng Diyos, binuhos na sa akin. Kaya nakakagawa ako. Kaya ngayon yung kumpiyansa mo, umaangat din. Lord, salamat Lord, na ngayon magkakaroon ako ng magandang trabaho. Kasi kung ilang taon na walang trabaho, pagka naintindihan mo, may grasya naman pala kang Lord. So ngayon, lahat ng mga hinanda ng Lord, ma-activate yun. At la-line up yun sa'yo. Kaya ikaw naman, yung hakbang mo, hindi palayo kay Lord, kundi palapit kay Lord. Lahat ng magagandang bagay, nanggaling kay Lord. Amen. Tama ba? Kung yung lakad mo papunta, patungo kay Lord, ibig sabihin, makakasalubong mo yung mga magagandang bagay. Amen. Yung lakad mo, pataliwas kay Lord, paiwas eh. Kaya yung magagandang bagay, hindi mo nakakasalubong. Tapos tingin mo, ba't ang sama lahat? Papunta ang demonyo eh. Siyempre, magmamanifest yun. Tama ba? Amen. Sabihin mo katabi mo, balik ka na kay Lord, ha? Balik ka na. Hindi nga balik kay Lord eh. Di ba? Hallelujah. Sabihin mo katabi mo, confirm, ikaw tabi. Lastly, ano yung una? Because God's grace, embraces us. God's grace, pangalawa? Enable us. And lastly, God's grace, Enriches us. Sino rito gusto iaangat ang buhay dahil sa Diyos? Amen. Yun ang magandang, enrich us. Para mas malakas yung amin yun rito. Ayaw yung sa pangalawa. Gagalaw pa rin pala ako. Pwede ba, walang shortcut po eh. Sorry ha. Walang shortcut. Kasi una, aakapin ka muna ng Lord. Kasi aayusin ka eh. Yung puso mo, yung paningin mo, yung bibig mo, yung buong katawan mo ayusin ng Lord. Para saan? Para makakagawa ka na. Amen. Nakakita nyo? Proseso yun eh. Makakagawa ka na saan? Sa kanyang kalooban. Amen. Sa kanyang mga plano, tama? Amen. Kanyang papamaraanan. Siyempre, kung ginagawa mo lahat ng pinapagawa ng Lord, ano kaya tingin mo mangyari sa buhay mo? Sabi mo, aba. Nakita niyo ba? Uy, nakita niyo ba? Patapos na tayo, sana nakita niyo na. Babalik pa ata ako sa intro eh. Ibig sabihin, kasi nakakagawa ka na, kinakap ka na ng Lord, ang dumi-dumi mo. Pero yung dugo ni Jesus, binuhos, pinaliguan at binago na lahat. Tapos binigyan ka na ng trabaho. Nagtatrabaho ka na ngayon sa kingdom ng Lord. Si Lord na ngayon yung boss mo, faithful si Lord, mabait si Lord, walang topak si Lord. Kaya naman, buhay natin ngayon, hallelujah. Amen. Pagyayamanin ng Diyos. Amen. Kasi pag sinabi natin yaman, pera agad nasa utak natin, Ewan ko paano nung nasa utak natin, ba't pag nakarinig na enrichment, pera? Kaya nasabi sa Biblia, di ba? What shall it profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Aanin niya ang yaman ng buong mundo. Kung yung kaluluwa naman niya, nasa impyerno. Tama? Amen. Ibig sabihin, kahit wala akong pera rito, pero yung kaluluwa ko, na kay Kristo, mayaman pa rin ako kay Henry C. Amen. Tama? Kaya lang si Henry C, born again na rin eh. Lamang naman siya. Yan, muna kapatid naman natin yun. Pero, mas mayaman pa rin tayo ng mga incheck na yan. Tama, yung mga nasa Pogo. Nasa Sogo. Tayo sugo ng Lord. Amen. 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 Yun eh. Kaya nakakagawa tayo ng mabuti. Inaangat tayo ng Lord. May enrichment talaga. Hindi lang lagi tayo nag-i-embrace ng Lord. Napataw mo ang i-embrace. Grabe, linggo-linggo na lang. No? Lord, pakakap Lord. Kasi ang dumi-dumi ko. Grabe, sabi ni Lord, grabe, linggo-linggo, ilang taon na tayo, ganyan pa rin. Di ba pwedeng lumapit na lang kay Lord? Lord, salamat sa kapangyarihan mo. Pagod na pagod ako, Lord. Pero salamat sa inibig mo.
Ibig sabihin, nag-level up ka na, di ba? Okay, grabe. Ito yung mas malupit. Like enrichment na. Pagdating mo, Lord, hallelujah. Hindi lang ako may sasakyan, Lord. Lord, meron pala akong isinakay. May mga invite ako. May mga sinama ako. Hallelujah. Yun ang enrichment. Yung totoong yaman, the real treasure, the real wealth. It's not money. Kasi yung pera, dito lang yan sa mundo eh. For earth use only lang yan. Sa langit niya, yung daan, ginto eh. Kaya sabi ko, mukhang mahihirapan yung mga naghahanap ng mga ginto. Mga treasure hunter. Mahihirapan makapasok sa langit. Kasi papuntang langit pa lang, ginto na eh. Sabi nila, ay, ginto. Masasarahan na sila. Ang dami na hindi mo mabubuhat lahat. Kaya, ingat tayo God's grace enriches us. Sabi namin dito, for I have worked harder than all the other apostles. Yet, actually, I wasn't doing it. But, ano raw? God Ayan. Hindi na tayo magtatrabaho. Si Lord nga, nagtatrabaho tayo kay Lord dahil sa kanyang grace. Tama ba? Si Lord naman magtatrabaho para saan? To? bless us. Nakita mo? Sabi mo katabi mo, may verse pala talaga. Amen. Di ba? Ang hirap kung yan lang sasauluhin nyo. Nakita nyo, isang konteksto kasi yun eh. Hindi lang yan. Nasa dulo lang yan. Kaya huwag natin ito lang. Lord, sabi mo, you bless me. Sabi, oo nga, pero meron pang embrace, di ba? Hindi ka pa nag-embrace sa akin. Hindi ka pa nagbago. Hindi ka pa nagsisi. Pagpalain kita agad. Kaya dumi-dumi ba ang utak mo? Kung pagpapalain tayo na, Lord, dami natin kasalanan gagawin. Tama ba? Amen. Kaya, mauuna yung embrace eh. Akap muna kayo, Lord, baguhin mo po, puso ko, nakita ko lahat na Lord. Ay, binago na ng Lord, binuhusan ako ng Lord ng grasya na. Maya-maya, di ko ito kakayanin. Di ko ito kaya. Sabi ng mga anak, may grace na naman ako sa iyo. Ba, nagagawa mo. Tsaka maya-maya, pinagpapala ka na ng Lord. Kaya tingin ng mga, tingin ng mga kaibigan mo. Sabi niya, uy, yaman mo na. Kaya ikaw, hindi mo pa nga nakikita, pero tingin na nila, yaman mo. Hallelujah. Bakit? Si Lord kasi, ang gumagawa, working God. Tingnan, God working in me. Nakita mo? Si Lord, hayaan mo si Lord magtrabaho. Huwag mong tatrabahuin ang trabaho ng Diyos. Amen. Ano ba trabaho ng Diyos? Pagpalain tayo. Amen. Tama? Yun ang trabaho ng Diyos sa atin. Hayaan mo si Lord mag-promote sa'yo. Si Lord mag-angat. Huwag mo yan at sarili mo. Amen. Amen? Ang trabaho lang natin, tanggapin yung grasya niya at ipamuhay not without result. Amen. Amen. Tama po ba? Amen. Hindi po ako galit. Passionate na talaga. Kasi minsan, kasi hindi natin maintindihan, ano? Ito yun eh. Ito yung may grasya ang Diyos. Kaya huwag kang sumuko sa buhay. Huwag mong i-give up yung pamilya mo, yung mga anak mo. Tingin mo, hindi, wala nakakatulong mga anak ko. Mawalang kwenta to. Hindi. Hindi yan walang kwenta, para ikaw lang din yan noon. Parang ang sama, ang gabi na naman, siyempre anak mo yan eh. Miniyo yan, miniyo. Pero pag yan tumino, katulad mo, ay, gumanda, bawit ha? Pag yan tumino, makikita mo, makakagawa yan ng magagandang mga bagay at magugulat ka na naman. Kasi nga, may grasya ang Diyos eh. Kaya tayo na nandito ngayon, ako natutuwa na maraming mga nanay. Kasi yung prayer ng mga nanay, iba talaga yung kapangyarihan nila. With all due respect sa mga tatay, hindi ko naman inibig sabihin na walang kapangyarihan prayer natin. Hindi, wala lang talaga tayong prayer. Kasi yung mga babae madasalin eh. Tayong, Lord, Amen. Tayo eh. Hallelujah. Pero yung mga nanay kasi talagang passionate. Ganun pa yun eh. Ang bagal nung tapos yung Lord. Ganun pa yun. Ay, pa-pray tayo, Lord. Ganun tayo. Alam mo naman, Lord. Amen. Si Lord, napapakamot. Sabi niya, naiintindihan ko naman, pero grabe ka naman. Parang wala na yung telegram mo lang eh.
Nagganon tayo eh. Pero yung prayer ng nanay, matindi talaga. Kaya please, huwag kayong mag-give up. No? Nanay, huwag kayong mag-give up. I-pray nyo rin si tatay. Tuloy din. Kailangan din eh. Wala kasi ibang mag-pray sa atin. Wala ibang mananalangin sa pamilya natin. Hindi tayo. Amen ba? Amen. Kaya yun ang prayer ko ngayong umaga. Na yung grasya ng Diyos, ibubuhos sa bawat isa ng tayong lahat ay makakaya natin manalangin para sa pamilya natin. Una sa pamilya natin. Pangalawa, doon sa mga ibang minamahal natin. Amen po ba? Amen. Para natin sila. Wait, meron pa akong ilang minuto. Sabi rito, I do not understand. Sabi niya, I do not understand the mystery of grace. Only that it meets us where we are, but does not leave us where it found us. Sabi niya, talagang misteryoso yung grace ng Diyos. Kasi ito yung hiwaga niya eh. Sabi niya, no, it meets us where it did not leave us. In other words, nung kinatagpo tayo ng grasya ng Diyos, wasak tayo. Pero nung umalis yung grasya ng Diyos, at least hindi tayo iniwan doon, may resulta, not without result. When I meet grace, when the grace of the Lord poured out on me, grace embraces me, grace enables me, and grace enriches me. Tama? Kaya paglingon mo, wala pa ako doon, pero at least di na ako doon. Tama ba? Wala pa ako sa paroroon, pero at least hindi na ako naroon. Andito na ako. Ibig sabihin, may resulta na. Tama? Amen. Alam mo yung pagpunta natin ito linggo-linggo, at least wala ka na doon. Ewan ko lang ano yung doon. Chismisan, inuman, hallelujah. Sabi yung katay mo, at least andito ka na ngayon. At least andito ka na ngayon. Nandito na kayo. Walang pakain natin sunod. Tapusin ko na lang itong mga verses dito. Sabi dito, He gives us more and more grace, the power of the Holy Spirit to meet this evil tendency and all others fully. That is why He says, God sets Himself against the proud and haughty, but gives grace continually to the lowly or humble. Those who are humble enough to receive. Kaya kailangan natin pag lalo natin naintindihan yung grasya ng Panginoon, hindi tayo magmamayabang. Lalo natin bababa yung sarili natin. Bakit? Low-key tayo lagi. Bakit? Alam natin hindi tayo yung gumawa. Hindi tayo yung gumawa. Si Lord ang gumawa sa atin. Amen po ba? Amen. Sunod, sabi sa verse 10. Ito yung verse 10. Ako naman. Humble yourselves, feeling very insignificant in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up and make your lives significant. Ano ibig sabihin nito? Papakumbaba lang tayo, humble yourself. Saan? Sa presensya ng Panginoon. Na Lord, hindi ho ito ako. Lord, patawad ho, hindi ho mabuti yung mga pinagagawa ko. Lord, kailangan ho kita. When we do that, we humble ourselves. The next thing God will do, He will lift us up. Trabaho ng Diyos, itataas tayo. Amen. Trabaho natin, ibababa yung sarili natin. Yun ang balance eh. Pagka binaba natin sarili natin, inaangat natin si Lord. Amen. Tama? Amen. Kaya, pagka inaangat natin si Lord, siyempre iangat ka ng Lord. Naintindihan ba? Amen. Pero pagka inaangat natin yung sarili natin, binababa natin si Lord. Amen. Kaya dapat hindi ganun, no? Amen po ba? Amen. Dapat lagi natin binababa yung sarili natin dahil itinataas natin ang pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nito, grace is the overflowing cup of God's goodness poured out upon us abundantly, beyond what we could ever imagine or deserve. Ibinuhos ng Diyos yung grasya niya. Yung grace ng Lord, it's the goodness of God. No, kaya wag ko tayong mag-iba. Lalo na siyempre, di ba, tinan mo, pagka binaba natin yung sarili natin, inangat natin si Lord. Kaya lahat ng ibubuhos ng Lord, babasa sa atin. Pag inangat mo ngayon, anong ibubuhos ng Lord?
Sa Bisaya, ilambos ka ni Lord. Ilambos ka ni Lord. Ibababa ka ng Lord. Sabi niya, oy, nandiyan ka. Pwesto mo yan na. Hindi ka nga. Kaya, malambos ka ni Lord. Now, lastly, we cannot accept God's grace for your life. You cannot accept God's grace for your life until you let go of your own righteousness. Pagka nakaganyan, tiko mong kamay mo, hindi ka makakatanggap kahit anong hingi mo. Meron ba humihingi na gano'n? Hingi naman. Hindi. Kasi hindi ito receptive mode. Dapat talaga bubuksan mo yung kamay. The only way is to let go. Let go of those hurts, of those pains. Let go of those vices. Yung mga bisyo, yung sama ng loob, yung mga kasalanan, no, yung masamang asal, lahat, i-let go. Bakit? Para handa ka ngayon tanggapin ang grasya ng Panginoon. Sino rito handang tumanggap sa grasya ng Diyos? Yes. Sige, tayo po tayo lahat. Kapapalakpakan natin si Lord.